Hi guys, in this video i-cover natin kung paano nga ba mag-layout gaya neto ng isang plumbing, sanitary, and vent system layout. No? In this video, bibigyan ko kayo ng mga tips and tricks no, para mas mag-improve pa ang inyong MEP project. Lahat ng course material ay lilink ko sa isang Google Drive para ma-download ninyo ng free at magamit ninyo along with this video, no? So let's go ahead and open our Revit. So let's go ahead and create our new project. Then click lang natin to metric multidiscipline and then hit our browse. Hanapin lang natin yung ating template, which is yung BDM plumbing RTE. Okay, and then click na natin yung open, and then dito sa create new, leave it dito sa project. Okay, and then we hit OK. After natin mag-hit ng OK, so lalabas itong one plumbing. Okay, so the next step is import naman natin yung ating architectural file by going on this insert tab and then link Revit naman, pindutin niyo, and then locate natin yung architectural file natin, which is downloadable, nandyan sa ating description. Nakalink siya through Google Drive. So hanapin natin ngayon. So nandito yung sa akin, nandito nakasave sa number 4. Just hit natin yung open, no? After opening the file, click lang natin yung home and then inspect natin, no? So first thing I wanted to do is to get rid of these section boxes. Okay, and then also maybe yung level ni architectural file. So hit lang natin VG. Hindi natin siya makikita dito kasi nasa Revit link siya. Okay, and then under display settings, click lang natin itong by host view, and then punta tayo kay annotation categories. Okay, so balik muna tayo dito kay basics, no? So kay basics, click muna natin tong custom, and then balik tayo dito kay annotation categories, and then under kay annotation categories, click lang natin custom. Okay, and then search natin box. Okay, and then we hit OK, apply. Okay, so kita natin wala na si section box, no? Okay, and then next thing na gagawin natin is pupunta tayo dito kay East Plumbing. Okay, and then under kay East Plumbing, we make sure na yung level natin is tugma, no, sa ating architectural file. So in this case, yung level 2 natin, naka-level siya at 4,000, but yung level 2 ni architectural file is naka-level under 3,300. So we go ahead and align this by typing AL and then click our reference file in architectural level, and then click naman natin tong ating plumbing level. Okay, so ito na at na-align na natin yung ating levels. So balik ulit tayo dito kay floor plan. Okay, kay floor plan, gusto natin gawin ulit na next step is import naman natin yung mga plumbing fixtures na gagamitin natin ngayon, no? So by doing that, para magamit natin yung fixture ni architectural file, is we gonna be using link or copy monitor system. Okay, so ito lang tayo dito kay collaborate, and then hit natin tong copy monitor and then select by link. Okay, and then select natin yung ating architectural file, click anywhere dito or zoom out ninyo, and then pag nakita niyo yung nag-highlight tong blue dito sa gilid dito, meaning sineselect nyo yung link ni architectural file, no? After selecting the link, click nyo lang tong copy dito, and then click nyo yung mga toilet. Okay, tayo nyo lang mag-loading, click nyo yung mga toilets, click nyo lang. Okay, okay, so okay, then tong urinals natin, and especially itong ating mga flash bulbs, also itong lavatory, and then itong faucet, click lang natin yan, and then yan. Okay,
By doing that, nai-import na natin yung included na plumbing fixture kay architectural file, no, para hindi na tayo maghanap and then mag-import pa ulit ng panibagong plumbing fixtures, no. So kung makikita natin, pag sinelect natin yung ating plumbing fixtures, meron kayo makikita ditong mini heartbeat. So ibig sabihin, naka-copy monitor yan. So ano nga ba ibig sabihin ng copy monitor? So pag nag-move si architectural file ng kanyang matawag dito, ng kanyang plumbing fixtures, halimbawa tinaas niya konti, magno-notify dito sa ating plumbing project or yung ating plumbing project file na hey, tumaas konti si lavatory, so you might want it to move it up a little bit then, no. So ganun ang kagandahan ng copy monitor. In any case na may changes sa architectural file, no, so ino-notify din nila yung ating plumbing layouts, no. And then we hit finish, no. So kung makikita ninyo, pag sinelect niya itong ating mga lavatory and then water closets, pwede na natin siya maklik. Okay, yan, spec lang natin, baka may nakalimutan tayo, and okay na. So na-import naman natin lahat, no. So the next thing na gagawin natin is select natin to and then create tayo ng section box. Okay, so yan yung ating room, no. So baguhin natin yung ating view, which is by clicking this fine, okay, and then shaded, para magkaroon ng konting shading yung ating template. Okay, so balik tayo dito kay plumbing 1 and then baguhin natin from fine to shaded. Okay, and then next thing is based dito sa project na to, yung supply na panggagaling or yung drainage outlet natin is nandito sa side na to. Okay, dito rin manggagaling yung ating supply pipe, no, paakyat sa ceiling and then bababa sa ating mga water closets, pipe chase, no. So ibig sabihin, dito mag-e-end or dito bababa yung ating pipe, no, from our plumbing fixtures, no. So let's go ahead and type on our keyboard PI para makapag-draw kayo ng pipe, or pwede rin naman kayo pumunta dito kay system and then click nyo lang tong pipe, no. So kung mapapansin niyo, meron siyang tooltip, no. Kumbaga sinasabi niya rin na pipe is yung kanyang shortcut is PI, no. So click nyo lang yan and then make sure na ating middle elevation is -400. Click nyo lang apply and then yung ating diameter is 100 mm and then make sure na ninyo is yung inyong pipe type is under PVC DWV sanitary system. Okay, and then with that, ang inyong system type is also in a sanitary. Okay, so click lang kayo dito and then hanggang dito, kasi dito mag-e-end yung atin horizontal pipe, no, para dito sa ating connecting branches na itong mga plumbing fixtures. Okay, so with that, gagawin natin susunod is create tayo ng another horizontal pipe naman na papunta dito sa ating mga plumbing fixtures, no. So CS lang kayo to create similar and then make sure na naka-inherit elevation kayo and inherit size, no. And then make sure ninyo na inyong slope value is under 2% and then yung system type pa rin is nasa sanitary, no, para hindi kayo magkamali. And then check natin slope 2% and then click lang kayo dito, then click kayo dito. Okay, so yan na ang inyong horizontal pipe para sa mga plumbing fixtures na to. And then gagawa tayo ng another horizontal pipe para din naman sa plumbing fixtures na ito. Okay,
So, CS lang ulit tayo. Then, check natin to. And then, 2% yung value natin. And then, nasa sanitary tayo. Okay? It's better na i-double check natin palagi, no? Para magkaiwas tayo na magre-layout. Okay? So, with that, okay na yan. So, para sa akin, siguro, ang gagawin natin is adjust lang natin to ng konti. Okay? And then, another horizontal pipe dito, kasi dyan naman magkoconnect itong ating mga urinals and then itong ating lavatory. So, CS lang tayo. Click lang natin yung isang pipe and then CS tayo and then make sure na i-check natin yung inherit size, inherit elevation, and 2% value. So, system type is sanitary. Ang ating pipe diameter is 100 mm. Okay? Then, click lang tayo hanggang dito. So, bakit nga ba hanggang dito? Kasi, later on, gagawin natin to ng ating clean out, no? So, clean out dito, dito, dito. So, that's why, ina-adjust natin yung ating pipe hanggang sa dulo, no? Para magkaroon tayo ng clean out. Okay? So, ayan yung ating horizontal pipe papunta sa ating mga plumbing fixtures. So, let's go ahead naman and create pipe naman papunta na sa ating plumbing fixtures, no? So, CS lang tayo dito. Inherit size, inherit elevation, 2% value. And then, click lang kayo dito. And then, make sure na 135 degree. So, kung hindi siya magkaroon ng 100, kung magkaroon siya ng error, pag nag-create kayo ng ganito, cancel nyo lang. And then, click nyo tong pipe na to. Edit type nyo muna. And then, under routing preferences, baguhin ninyo. No? So, dito sa junction, kung wala pa siya, naka-default kasi ito na WYE combination with 8 bend. No? So, palitan lang ninyo ng P sanitary. Okay? Ito, P sanitary SH40 DWV standard. And then, hit nyo lang okay, apply okay. And then, CS ninyo. Then, inherit size, inherit elevation. Slope value is 2%. And then, yung sanitary pa rin tayo sa system type. And then, click nyo lang 135. And then, antayin ninyo na go hover yan eh. Pag nag-hover kayo dito at nagkaroon siya ng line na ganyan, itong line na yan, ibig sabihin nasa center point na kayo ng connector ng ating plumbing fixtures. And then, pwede na kayo mag-stop and then click ninyo. Okay? And then, click lang kayo dito. Ayan. And then, AL nyo lang. Click align para may align niyo itong pipe na to. And then, ito, i-drag nyo hanggang sa magkita ninyo itong magenta na yan. And then, bitawan ninyo. Kung titignan natin, scope box natin, makita ninyo, makakonect na yung ating plumbing fixtures dito sa ating horizontal pipe, no? Okay? So, another thing, gagawin na ulit natin ganong pamamaraan. So, 135 degree. Okay? And then, punta dito. Okay? And then, AL lang tayo. Sorry. AL. Align natin siya sa center point ng ating plumbing fixtures. And then, click nyo itong pipe na to. And then, i-drag nyo yung pipe connector papunta dito. Okay? So, again, for this plumbing fixtures ulit, click nyo lang yung pipe, CS. Okay, inherit size, inherit elevation. So, kahit saan dito. So, for me, okay na dito, 135. And then, papunta doon. Okay? AL lang natin dito, punta dito. So, masyadong malayo. So, lapit lang natin konti. Okay, so, para makita ninyo yung kung ano nga ba yung nag-disconnect, ang isang mga pwede natin gawin is view natin. And then, punta tayo dito kay analyze. And then, check natin tong show disconnections. And then, select nyo lang yung pipe.
then hit natin yung okay. So para ma-make sure natin kung naka-properly connected pa ba yung ating mga pipes, no? So upon inspection, check ko lang to, and then select ko lang tong piping na to, and then checkan natin ng section box. So kung mapapansin niyo may error siya. Ayan o. So again, ulitin natin yung ating paggawa ng pipe. Control Z lang tayo. Baguhin natin siya kasi mali yung connection niya eh. So click nyo lang to, CS, inherit size, inherit elevation, slope value is 2%. Then dito 135, antayin natin mag-hover, and then punta dito. Okay? Then AL, align natin siya sa center point ng ating plumbing fixtures, and i-drag natin hanggang sa mag-check yung endpoint, no? So yan, naka-connect na siya, nawala na yung disconnection. And then another ulit dito, then antayin natin ulit mag-hover, so masyado malayo, adjust tayo 135, and then dito. Okay? So minsan nag-auto-connect na siya doon. Depende, no? So again, meron tayong ganito. So pwede natin i-drag siguro. Kung hindi naman ma-drag, gagawin natin, isulitin lang natin. So inherit size, inherit elevation 2%, and then drag tayo dito 135 degree, and check nyo dyan. Yan. So tama na to. Okay? So na-connect na natin tong tatlong plumbing fixtures or yung ating water closet, no, dito sa ating horizontal pipe, no. So dito naman create tayo ng clean out. So section lang natin dito. Okay. Then check tayo dyan, and then from fine to shaded, no, baguhin natin, no, gawin natin fine yung ating detail level, and then shaded, no. So medyo ibaba lang natin siguro yung pipe, or kahit hindi na. So shaded again, and then right click, draw pipe, and then hanapin natin si 135, and then ito palitan natin to ng itong M-bend DW standard. So standard ng ano yan. And then delete natin yung excess pipe, then right click natin tong pipe connector dito, and then select lang natin tong cap on bend para yan yung magsilbing clean out natin. Okay, so again, this will be okay for now. So connect naman natin itong mga plumbing fixtures na to dito sa pipe na to. So merong isa pang paraan para madaling may connect siya dito. Ito yun. So click lang natin itong plumbing fixtures, and then dito sa under piping system, connect into. Okay, so select nyo lang yung connector 2, then check nyo yung pipe nyo. So kita nyo, nakakonect na siya agad, no? So yan yung isang paraan para makonect siya agad. So para sa akin kasi mas okay na mag 135 degree muna ako dito, and then connect natin yung pipe dito, connect natin doon sa water closet. So CS, inherit size elevation 2%, and then hanapin natin si 135 degree. Okay, so nag-error siya. So ito, i-adjust muna natin, lagay natin dito sa banda. So CS, and inherit size, inherit elevation, okay, 135 degree, and antayin natin mag-hover up to right here. So adjust natin to. Okay, adjust lang natin, hayaan nyo lang yan, sabi niyan. So AL, align natin tong pipe natin, and click nyo yung pipe, and then yan. Okay,
And then, again, CS tayo. Click nyo yung pipe, CS, create similar, inherit size elevation. Hanapin ulit natin si 135 degree until mag-hover ulit siya dito sa center point. And then, yan. So, again, CS ulit. So, maybe inherit size, inherit elevation. Right here, 135 degree. And then, right, just like that. Okay? So, na-connect na natin yung ating fixtures na to para dito sa ating horizontal pipe, no? So, again, connect naman natin to ngayon, itong plumbing fixtures na to. So, ang isang gagawin natin is CS ulit tayo, inherit size, inherit elevation, then we make sure na we are on 135 degree, and then up right here. Okay? So, yan na yun. And then, ito, adjust lang natin. Maybe right here. And then, adjust natin tong ating section view. Dito naman. And then, itong ating crop size. And then, ayan. So, dito, gawa ulit tayo ng 135 degree. Okay. And then, ito, papalitan natin to ng standard bend. Okay. And then, delete natin yung ating excess pipe. Move lang natin pa konti. Okay. Coordination monitor alert. So, coordination monitor alert lang naman yan. So, huwag yung pansinin. Cap on end. Okay. So, yan na yung pinaka-clean out natin. Okay. So, again, connect na yung ating mga pipe. Okay. So, connect naman natin ang ating urinals, no? So, dito sa urinals, adjust lang natin tong pipe natin dito. Dito banda. So, dyan dadaan ng ating piping para sa urinals. So, with that, click nyo lang to. And then, right click kayo dito, draw pipe. And then dito. So, kung hindi siya makonect, adjust nyo siya dito. Dapat pala dito kasi andyan yung ating SPC. So, adjust na siya dyan. So, has been modified in opposite direction. Okay, so adjust lang natin itong piping na to dito. Okay, then adjust natin dyan. Para may adjust nyo, click nyo lang and then drag nyo lang. Holding click and then drag nyo lang para may adjust nyo. Okay? And disconnect na natin itong mga urinal natin sa ating horizontal pipe. Okay? So, to do that, right click lang kayo dito sa pipe connector neto and then click nyo lang draw pipe. Then make sure na yung size is naka 50 mm. Then inherit size, inherit elevation kayo. Slope down kayo ng 1%. Okay? So, kung mag-error siya, ganito, no auto route solution was found. Tignan natin kung anong gagawin natin. Okay? Wala pa rin. Slope 0 natin. Okay. So, alam na natin yung mali. So, delete lang natin yung ating ginawa and then click nyo itong urinal ninyo. Then, double click ninyo. Then, lalabas yan dito. Click nyo lang itong diameter na to. Tapos, punta kayo dito. Then, click nyo itong allow slope adjustment. Hit apply ninyo. And then, urinal outlet dapat siya. Okay? And then, load project ninyo. And then, overwrite existing version in its parameter values. So, after that, pwede na kayo mag-draw ulit ng pipe. And then, inherit size, inherit elevation. Dapat naka-slope down. And then, 50 mm. No? So, tignan nyo. Nakapag-draw na tayo. Okay? So, titingnan natin yung slope. Naka 1%.
Okay, slope down yan. Okay, so CS tayo dito, basta dyan. Okay, so right click, draw pipe, slope down ulit tayo dito. Okay, dapat to naka 50 mm yung ating pipe. Okay, so connect lang natin siya dyan. CS ulit, CS tayo dito, inherit size, inherit elevation, slope down tayo. Okay, 5 mm, gawin natin 50. Then make sure inherit size, inherit elevation, like that. Okay, so check ulit nyo ulit kasi minsan nagloloko talaga siya kahit anong gawin yung 50 mm nagsi 65 siya so kasi dapat dito 50.8 mm yung out ninyo ng inyong water closet. Okay, so with that baguhin naman natin itong diameter ng ating pipe, which is gawin natin at least 80 mm kahit nga ano to 65 mm. Okay, so gawa tayo ng section punta dito. Okay, gawa natin to ng section, then double check natin. So baguhin lang natin yung ating view, which is gawin natin fine and shaded. Okay, so right click lang kayo dito, draw pipe, and baba nyo siya punta dito. So kung hindi man siya mag-connect, click nyo lang AL, align nyo lang yung dulo na ito sa dulo niyan, AL dito, dito. So and then align natin to dito sa dito para maging so right click natin, draw pipe, and make sure na up to center tayo. Okay, so baguhin natin to ng combo. So again, right click, draw pipe, and baguhin natin up dito center, right click, draw pipe, up to dito center. So baguhin lang natin to ng combo. Combination 8 band. Okay, so yan na yung ating connection para sa ating vertical pipe. So gagawa naman tayo ng connection para sa ating vent, no? So click lang natin yung ating elbow and then hit plus tayo. Yan. So yan na yung ating connection ng ating vent, no? So gawin natin, click lang tayo dito, balik tayo sa section, then click natin yung ating elbow, draw pipe tayo dito sa upper end. Then baguhin naman natin yung ating system. From gawin natin vent system. Okay, sorry. PI na lang pala ulit. PI. Then click nyo yung vent system. Tapos baguhin natin yung ating system. So from sanitary to vent. Apply nyo lang. And then click kayo dito hanggang sa mag cross out. And then select lang kayo pangat. Okay, ganun din dito, repeat nyo lang yung process. Okay, then repeat nyo lang. So yan, yan na yung pinaka ating vent pipe, no? So leave lang muna natin dyan and create naman tayo ng heat trap, no? Para dito sa ating dito sa ating lavatory. Sorry. Lang natin yung pipe. Ano mga other disconnection kasi in-adjust lang natin. Okay.
So, after naman natin mag-create ng vent pipe para sa ating mga urinals, kikreate naman tayo ng connection or ng P-trap, no, para dito sa ating mga lavatory. So, yung lavatory natin is kukonect natin dito sa pipe na to, sa horizontal pipe na to. So, to do that, click nyo lang yung pipe and then CS tayo to create similar. And then make sure naka-inherit size, inherit elevation tayo. And then yung ating slope is pataas. And then slope value natin is 2%, no? So, dito, create tayo dito and make sure naka 135 degree and then center line ng wall, no? Kahit hindi naman center line masyado, pero nakaganyan siya. So, lagay nyo lang hanggang dyan. And then, create kayo ng section dito, no? In case na wala kayong section, create lang kayo ng section dito. Paganyan, okay? Para ma-create kayo ng section dito. Makita nyo yung side na lavatory ninyo. And then make sure na baguhin ninyo yung region ng ano ninyo, ng section. Then ilagay nyo lang hanggang dito para yung pipe na nandito hindi na ma-cover ng view, no? So double click lang natin yung ating section. And then make sure natin baguhin natin yung ating view. Gawin nating fine and gawin nating tawag dito, shaded para makita natin yung ating pipe, no? So, click nyo na yung lavatory, right click nyo yung pipe connector sa ilalim and then make sure na na-connector to yung isa-select ninyo, sanitary round 32mm. Then, click lang kayo dyan, tapos click kayo, dapat yung slope ninyo is naka-slope to 0, I-click draw pipe sa connector 2, and then, slope 0 muna tayo. Okay? And then, slope down naman tayo pag nag-create na tayo dito ng ano. Okay? And then, lagay nyo lang ganyan, pansamantala. And then, ito, babaguhin natin. Make sure na ito is naka-P-trap, no? So, dapat to naka-P-trap. Okay? So, search natin dito yung pipe natin. Click nyo lang tong pipe fittings na ito. And then, kung wala, gawin ninyo, punta kayo dito sa system, no? And then, click nyo lang tong pipe fittings. And then, click nyo to, yung pipe selector, and then search tayo ng trap, no? Para makita natin yung P-trap. Okay? So, kung yung P-trap ninyo, select nyo yung P-trap, itong standard, and then drag nyo dyan. Kaya natin dinrag yung ating P-trap dito kasi ganito yan. Pag sinelect natin tong elbow and then pumunta tayo dito sa ating property palette and then nag-search tayo ng P-trap dito, hindi siya lalabas, no? So, to do that, double click lang natin and then make sure na itong P-trap natin, yung part type niya from multi-port is babaguhin natin pa elbow. Kasi yung classification ng sineselect natin dito is dapat elbow siya, no? Dapat itong P-trap na to match siya dito sa part type, no? Dapat ito elbow din yung P-trap natin. Kasi naka multi-port siya eh. So, ngayon pag binago natin to ng elbow and then niload natin sa project ulit, then overwrite existing to version. Pag sinelect na natin to and then nakita ninyo lumabas na itong P-trap, no? Pag binago nyo yan, lalabas na yung P-trap. Pero meron pa tayong isang problema kasi hindi natin tignan natin to. Okay, system classification is fitting. Okay, sanitary, okay lang din. Tapos check lang din natin to. Okay, so okay naman, pero may problema tayo dito. Okay, yung slope natin try natin i-0 0 and then baguhin muna natin to and then P-trap. Okay, so dapat naka 0 0 bago kayo magkaroon ng slope. Tingnan natin kung mag-slope. Okay, nag-adjust siya. Okay, so kung titignan natin yung error, wala na. Yan. Dapat nakaano muna siya bago kayo mag-slope. Okay? So, i-repeat lang natin yung process. Papunta dito and then ito, medyo i-adjust natin. Okay?
And then make sure na i-align natin dito sa center line nito. Okay? Para pagka connect na lang natin dito. Okay? And then yan na yan. And then ito, syempre magke-create tayo ng vent pipe. Click nyo lang yung plus button. Okay? Yan, balik tayo kay 3D. Kung makikita ninyo, ito na yan. So ito dapat to naka WYE combo. So babaguhin natin siya. Create natin siya ng combo. Yan. Ganyan. And then mamaya na tayo mag-create ng vent pipe. So kung makita natin, ito tumama dyan, di ba? So bababa natin konti yung ating pipe. Balik kayo dito kay section. Then baba natin konti. Hanggang sa hindi na siya tumama kay device ng faucet. Okay? So yan, and then repeat lang natin yung process dito sa isa pang lavatory. Right click kayo dito, draw pipe, and then okay, hanggang dito. Then make sure na slope 0 muna tayo, and then papunta dito. Okay? And then ito babaguhin natin, gawin nating P-trap. Okay? And then angat lang natin konti. Tapos baguhin natin yung ating slope. Make sure na naka-slope tayo ng 1%. And then hit natin yung okay. Ayan lang natin yung error. Tapos kung makita natin, check natin kasi minsan nagloloko yung slope niya. So dapat 1% ulit, and then okay. So align naman natin ulit dito sa center, then connect na natin. Okay? Yan, balik ulit tayo kay 3D, tapos select nyo lang inyong pipe fittings, and then baguhin natin sa WYE combo. Okay? And then ito, select nyo lang, hit nyo yung plus dito para mag-create kayo ng additional vent pipe. Okay? So with that, tapos na yung ating connection para dito sa ating lavatory. So delete na natin yung ating section, no? Then create tayong another section harap naman dun sa likod ng ating lavatory. So kasi ang gagawin natin is gagawa naman tayo ng vent pipe, no? So align lang natin, then ito dito, tapos double click natin, and then right click natin tong fittings, draw pipe, and then make sure yung natin, babagoyin natin tong vent pipe. Sorry, dapat hindi pala natin i-right click, kundi mag-type tayo ng PI and then vent pipe sa ating keyboard. Itong ating pipe fitting selector, vent pipe, and then etong is naka vent system. Okay? And then hanapin nyo lang yung dulo ng tinin nyo, and then draw kayo pataas. Okay? So ganun din dito sa isa. Then make sure na naka-snap siya dun sa pipe connector. So yan na yung pinaka vent pipe ninyo, at mamaya i-connect natin lahat ng vent pipe, no? So leave na muna natin ganyan. So ayan na yung ating vent pipe, and dito create lang tayo dito ng clean out. Sorry. Yes. Siguro gagawin natin dito is delete na natin. Okay? And then eto, yan na lang natin na siguro minus na lang natin. Okay? I think dapat to okay, long bend naman na siya. So I think okay na yan. And then balik na tayo dito sa ating lavatory naman dito. So ito naman yung i-connect natin. So to do that, simple na lang din to. Dito na siya magmumula. Ito i-adjust lang natin banda rito. Okay? CS tayo dito. And then make sure ulit na naka 135 degree. Okay? Kung ayaw niya kasi hindi tayo naka-inherit size, inherit elevation. Okay? Then slope value natin is 2% pataas. And then make sure dito banda, and then dito banda. Okay? Kung ayaw niya, maybe kasi masyadong hindi masyadong maikse. So adjust lang natin. Adjust lang natin. And then adjust natin to dito muna.
So, adjust nyo lang yung pipe fittings ninyo, no? So, hayaan nyo lang yung coordination monitor alert. Okay? So, adjust nyo lang hanggang dyan. And then, adjust nyo yung pipe nyo dito. Okay? And then, kung sakaling ganito, kasi hindi nyo makakonect to dito eh, pupunta dun eh. So, adjust nyo lang ulit, pabalik. Okay? Yan. So, I think okay na yan. Kasi ito, i-share na lang natin dito. Pupunta dito. Tapos, mag-outlet siya dyan. Ito, may individual to. So, draw lang kayo dito. Tapos, create ulit kayo ng section. Simple na to kasi nagawa nyo na dun sa isa. Create lang kayo section and then make sure na nanggang dito yung inyong region. Tapos, double click ninyo. And then, baguhin ninyo to. Tapos, yung view ninyo, baguhin ninyo fine to shaded. Then, right click lang kayo dito, draw pipe. Dapat nasa hindi ko alam kung sinong connector 1, 2, and 3. Pero try natin dito. Okay? Okay. Then, slope tayo ng 0. Bumaba dito. Pupunta dyan. Okay? So, tignan natin kung kanino siya nag-connect. So, 3, 2, 1. Okay? Yan yung pipe connector natin. So, after nun, balik tayo dito kay section. Hit lang ulit tayo ng plus. So, maybe draw na natin yung ating vent pipe. Hit tayo ng PI sa keyboard. Baguhin natin, dapat naka-vent system tayo. And then, yung system type natin is naka-vent pipe. Okay? So, draw lang kayo dyan. Paakyat. Okay. Tapos, adjust na natin yung section natin na panibago. Okay? And then, create ulit tayo ng ganung klaseng system, no? So, draw pipe, system connector number 2. Okay. And then, slope tayo ng 0. Then, dito, align natin kung hindi man siya nag-snap. Okay. And then, plus kayo dito. Tapos, make sure na ito, baguhin natin siyang, gawin natin siyang p-trap. Okay. And then, you make sure ito, baguhin natin yung ating slope. Sorry. Slope. Then, 1%. Okay. And check natin. And then make sure mag-add lang ulit kayo. Okay? So, you can see this 1% yung ating slope. Okay? So, balik lang tayo kay sa ating floor plan. Then, adjust natin. Double check natin ulit yung slope nito. Pero, sa tingin natin hindi naka-slope. Baguhin lang natin yung slope and then hit finish. Okay? Then, after clicking, ayan, makita na natin yung slope natin. Okay, so ang next thing naman na gagawin natin is magkikreate tayo ng third connection, no? Itong pangatlong p-trap natin para dito sa tatlong laboratory natin. So, to do that, gawin lang natin, right click natin tayo dito and then draw pipe. And then make sure na yung elevation natin is ilagay muna natin at 300 mm. Okay? And then slope natin is 0. Then slope off tayo. Tapos, hanapin lang natin yung 135 degree, no? Tapos, actually, pwede nyo na nga i-hover dito eh. Hanggang dito sa may mag-highlight yung center line nung etong main horizontal pipe ninyo. And then, click nyo dyan. Kita ninyo. Nag-create na siya mismo ng matag dito ng connector, no? Diretso yan. Kung titignan natin sa 3D view, ayan, nag-connect na siya agad, di ba? So, make sure lang na inspect natin, no? So, eto, baguhin natin to. And then, gawin natin tong, so, tignan natin yung ating pipe size, 50 mm. Eto, naka 44.5. 44.5. Bakit nga ba naka 44.5? Okay, this is 50. So, baguhin natin to. Okay, then make sure na yung ating is 50. Okay, so kung sakaling mangyari yung ganito, gawin nyo lang, select nyo yung pipe nyo dito, then hover kayo dito, then hit tab, no? Pag nakita nyo na nag blue lahat or nag highlight ng blue, pwede nyo i-select para ma-select yung lahat ng pipe ninyo.
So, yun yung quickest way para i-select ninyo isang buong system ng pipe na tumakbo, no, papunta dito. So, baguhin natin, gawin natin 50 mm. And then, baguhin natin to, gawin natin P-trap. Okay? So, ayan na yun. At siguro, taas natin konti ito. Actually, cancel natin kasi nag-move eh. I think hindi na natin siya pwedeng itaas, pero okay na yan, no? So hit lang kayo ulit dito ng plus para mag-create kayo ng vent pipe, no? Additional vent pipe. Okay, so yan na yung ating third connector, no? So eto, create ulit tayo ng section, pero ayoko na mag-drop pa ng section. Gagawin na lang natin is rotate natin to, no? Pwede nyo i-rotate yan. So click lang kayo dyan and then double click nyo to. Tapos, yan na yung pinaka ninyo, section ninyo. So, draw lang kayo ng pipe. So, make sure naka, sanitary. Or sorry, naka vent pipe, no? So, ito na naman, dahil may vent pipe na tayo dito, CS ko na lang to. And then, yung ating system is vent naman na. Click lang ako dito hanggang sa kapantay niyan. Then, click lang ako dito hanggang kapantay niyan. Okay? So, ito, system type, ayan, undefined. So, bakit nga ba? Tignan natin kasi okay. So, sanitary. Gawin muna natin P-ven. And then gagawin natin sanitary. Okay? So, para mag-define na yung kanyang pipe, no? Kasi minsan naglolo ko eh. So, kailangan nating i-make sure na i-double check na nasa tamang system yung ating mga pipe fittings. Para in case na mag-quantity take off tayo ng mga fittings is tama yung makukuha natin for sanitary, no? Hindi kulang-kulang. Okay? So, yun yung mga dapat i-keep in mind din nyo pag nagmo-modeling kayo. So, kahit yung mga fittings dapat nasa tamang system type siya. Okay? So, after naman natin mag-create ng P-trap para sa ating mga lavatory, mag-create naman tayo ng vent pipe, no, para sa ating mga water closets, no. So, kasi wala pang vent pipe to. So, mag-uumpisa tayo dito. Gagawin natin is create tayo dito ng naka-rotated under 135 degree dito paakyat and then papunta dito. So, same din dito, no. Bali, nakaganyan siya and then ano siya sa wall, naka-vent through wall siya. Okay? So, to do that, create muna tayong dalawang section. So, section ganyan and then section papunta naman sa kabila. Okay? So, yun yung ating sections. Okay? So, natin gagawin is punta tayo sa section na to and then natin yung fine and then balik tayo kay shaded, right click tayo, so siguro gawin natin CS, slope value is 0 and then make sure nakasanitary pa rin muna and then draw tayo ng pipe which is under 50 mm. Okay, I think that would be okay. So kung ayaw niya, medyo habaan nyo pa konti. So ito dapat to naka 50 mm. Okay, so again, click nyo to CS and then slope 0 or naka slope off tayo and then siguro pwede natin baguhin nga, gawin natin vent system. Okay, then click tayo dito, paakyat, then that. Okay, so eto baguhin natin, gawin natin 50 mm, pero sige, gawin na natin, delete na lang natin. Okay, kasi we won't be needing it. So balik tayo sa ating floor plan and then punta naman tayo sa section na to. Okay, after natin pumunta sa section na yan, baguhin natin yung ating view and then shaded. Okay, so click naman natin yung ating matawag dito, yung ating pipe fittings. Okay, so medyo i-rotate lang natin, napin natin yung rotation na 135. So ayaw niya. So gawin natin, click natin yung ating pipe and then rotate tayo. Hanapin nyo lang yung center point and then packet tayo syempre. So ganyan and then rotate nyo up to
45 degree. Okay? So, naka 45 degree na siya. Click nyo lang. And then, or PI tayo for drawing a pipe. And then, make sure naka-vent system. And then, yung system type natin is naka vent, no? And then, slope 0 pa rin, syempre, kahit di naman na tayo mag-slope. And then, yung ating pipe diameter is 50 mm. Okay? So, minsan pag nagloko siyang ganyan, ulitin nyo lang yung process. Okay? So, think this would be okay. And then, kita niyo nagbago na siya. So, after nyan, meron na tayong nakaganto na pipe, naka-rotated na fittings up to 45 degree. Balik na tayo sa ating floor plan. Okay? After natin bumalik sa floor plan, click naman natin yung ating dulo ng pipe. Right click nyo lang, draw pipe, and then make sure naman hanapin natin si 135 degree angle. Okay? 35 degree angle, and then create tayo, pupunta ulit dito sa wall, no? Click na lang yan. So, merong cool thing na pwede natin gawin kung sakali may iniiwasan kayo dito, no? Para hindi na kayo mag-drawing. So, pwede nyo gawin, click nyo tong pipe na to, and then hover kayo dito sa pipe na to, select tab, then click. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa taas, merong routing solutions. Okay, so ano nga bang ginagawa na ito? Binibigyan ka ng solution kung sakali may mga iwasan ka sa iba't ibang lugar. No? So, halimbawa, ayan, click nyo yung solution 1, solution 2, pinapakita niya sa iyo kung anong pa ba yung pwedeng bending na gawin ng pipe. Ayan, no? 3, 2, 4, solution 6, 7. Pero para sa atin, okay na yung ganyan. So, double check lang natin sa ating section. Make sure na hindi ganong tumama sa ating floor level yung ating vent pipe, no? So, pwede natin to ibaba pa konti. Sorry. Eto, baba natin konti. Pero, I think ayaw niya nang bumaba kasi sagad na siya. So, okay na yan. So, i-repeat lang natin yung process, no? Dito. Pwede nating gawin, click nyo lang tong pipe fittings na to and then CS, no? After that, hover lang kayo dito sa pipe and then pag nag-center siya ng ganyan, okay? And then, mag-highlight or mag-create siya ng reference line na ganyan. So, click nyo lang. Okay? And then dito rin, click nyo lang. Okay? So, adjust natin yung ating section. Pangalawa dito sa ating, sakupin na natin yung dalawang pipe fittings. Ito. Double click nyo lang to section na to. And then kung makikita natin, yung pipe natin is naka-rotate pababa. Pero okay lang yan. Kasi ang gagawin naman natin is rotate natin. Okay? Select nyo lang yung pipe fittings and then rotate ninyo. Hanapin nyo si 145. Sorry. Okay, cancel. And then, try natin i-rotate. Backyard. So, ayaw niya. Yan natin. Okay. And then, rotate natin. Hanapin niyo ang ating center point. And then, make sure na yung reference rotate natin. Then, 45 degree. Okay. So, yung ating, is umakyat. Pero pwede natin gawin is align lang natin sa ating selected level. Then hanapin natin yung ating bottom ng and then align lang ulit natin. Kasi minsan nagre-realign siya pagka nag-adjustment yung mga pipe fittings natin. So again, ito i-rotate lang natin. Rotate. Then ito yun. Rotate. And then again, select natin yung ating rotation, then hanapin natin yung center point ng ating pipe, no? So yan yun. Then select lang, then rotate up to 45 degree. Okay? Kung mag-adjust ulit yung inyong mga laboratory, adjust nyo lang, align nyo lang ulit. And then ito, align nyo lang ulit. Okay? Actually, pwede nyo nga gawin, AL ninyo. Then ito, pwede nyo na ilock yan. Click nyo lang ulit yung reference line. Ilock. Okay? Para hindi na siya adjust pa ng up and down. Okay?
So, after that, draw na ulit tayo ng pipe dito or type tayo ng PI sa keyboard natin. Then, vent system. Dapat yung system type is naka-vent. Okay. Then, draw tayo ng pipe kahit hanggang dito. Then, draw tayo ng pipe hanggang dito. Okay. So, this one, I think, pwede natin i-delete. Minsan talaga si Revit, medyo, nag-ano siya. So, delete natin. Yan. Then, balik tayo sa ating floor plan view. Right click, draw pipe. 135 degree. Then, adjust tayo dito, pupunta dyan. Okay, 135 degree. Adjust tayo dito, pupunta dyan. Okay. So, yan na yung ating vent system para sa ating mga water closet, no? So, okay na yan. And siguro, draw pipe tayo dito. And then, dito banda. And lalabas natin siya dito. So, kita nyo, nag-connect na siya agad. So, repeat nyo lang yung process katulad ng ginawa ko para makita ninyo. Adjust natin to section and then baguhin natin to. Okay? Check natin. See? Nag-misalign na naman siya. So, align lang natin. Then, make sure na ilock na natin siya sa reference line para hindi na siya mag-adjust. Okay? So, okay na yan para sa atin. Pwede natin i-delete yung section kasi meron na tayong vent pipe, no? Medyo naka-slightly elevated na rin siya. So, pwede pa nga natin gawin is create ulit tayo ng section. Delete na natin to. Create ulit tayo ng section dito. Okay. Then, double click. And then, make sure na baguhin natin yung ating Tapos, kung gustong gawin is di-delete natin muna to. Okay? Delete muna natin itong mga 5 fittings na to kasi dapat to nakaangat to eh. Okay? Then, balik tayo sa ating section. Okay? Right click natin, draw pipe, and then create tayo pangat. Okay? Dito rin, create tayo pangat. Then, dito rin, create tayo pangat. Okay? And then, that would be fine. Then, right click, draw pipe, and then draw tayo hanggang dito. Okay? Then, makita natin nag-connect na siya mismo. Automatic. Pero itong fittings na to, is this unnecessary. Pwede nating delete, and then connect na lang natin dyan. Pero minsan, ba't nga ba? Okay. Okay. Ganyan lang, and then okay, kung minsan ayaw niya, ulitin nyo lang yung process and then hanapin nyo yung pinaka center point. Okay, so yan na yung ating 5 fittings, and then eto medyo i-adjust nyo lang, click nyo lang, arrow nyo lang, pupunta dyan hanggang sa center point ng ating wall. Okay, eto extend na natin. Okay na yan. So meron na tayong vent pipe para dito. So kung titingnan natin sa 3D view, tanin nyo, yan na yan. And we'll do the rest para dito, no? Dito sa mga na to, sa mga water closets na to. So tingnan lang natin. Okay, so ang gusto kong gawin is clear ko muna yung fixtures. Okay, so hit lang natin yung VG and then annotation categories, or punta tayo dito kay Revit links by host view, custom, and then punta tayo kay model categories, baguhin natin custom, and then search natin si plumbing. Okay, plumbing equipment. Okay, plumbing fixtures, apply, hit OK, hit apply, hit OK. So again, right click natin to, create similar tuloy. So select all instance visible in view, temporary hide muna natin, okay, right click, select all instance visible in view, and then gawin natin is temporary hide natin, hide element. Okay, so para yung pipe lang yung makikita natin.
So, again, draw tayo ng ganitong fittings. So, CS na lang tayo. Okay, try natin. Okay, medyo hindi kasya yung ating 5 fittings dun sa isa. Pero dito kasya naman. Then dito kasya. So, ang gagawin natin, i-adjust lang natin to konti. Okay, AL. Make sure na ito isa-align dito. Then, ito, adjust lang natin konti. Okay. And then, balik tayo dito sa fittings. CS tayo. Create similar. And then, okay. Ayaw pa rin. Okay, try natin tong gawing standard. Okay. Then, CS tayo. Or, pwede nating itodo yung adjustment siguro. Ano nyo lang ng araw hanggang sa magkaroon siya ng notice na ganito or ng cannot be ignored. So, cancel nyo lang. So, that means na nakasagad na yung pipe fittings natin. Again, balik tayo dito sa ating pipe fittings and then ayaw niya. Yon, pwede na. Hover nyo lang kasi minsan mahirap talagang i-trace eh. Okay? Diyan tayo sa middle. Make sure na we're on middle side. And then dito rin, middle side. Okay? So, dito create tayo ng section. Section. Punta dito. And then make sure na yung viewpoint natin is hanggang dito lang sa ating 5 fittings para hindi tayo malito. And then, bagay natin fine, shaded. Then ito, rotate natin. Okay? Pataas. Dapat to nakataas lahat. Okay. So, I think need natin i-adjust yung ating section. Okay? Adjust nyo lang yung section pagka hindi nyo makita yung tamang view. So, I think, kailangan pa natin mag-adjust ba? Then, hanggang dito. Try natin. Ayan. So, hanggang sa makita nyo lang yung fittings niyo. So, again, i-rotate na natin yung ating fittings ng 45 degree. Okay. So, cancel muna natin. I-align na lang natin itong ating mga flaming fixtures, no? So, AL, align natin dito. Make sure na i-lock natin. Reference line tayo dito. Lock natin. Reference line tayo dito. And then, lock natin. Okay? So, and then, pwede na tayo mag-rotate nang hindi na-adjust yung ating mga flaming fixtures. So, again, cancel. Hindi siya pwedeng mag-rotate Y. Tingnan natin. Okay, 45 degree. Bakit? So, kapag ayaw mag-rotate, ang possible na mangyari is ito, hindi naka-slope na maayos or hindi naka-ano yung kanyang control point, no? So, tingnan natin yung ating slope. Make sure na 1%, and then check natin. And then, try nating i-invert. Ayan. Invert nyo lang. Make sure na yung 100 mm is nandito, and then yung 50 is nandito. So, and then, try na nating i-rotate. Okay? So, try nating i-rotate. 45 degree. So, nakita nyo, nag-rotate na siya. So, ito rin, try nating i-rotate to, pero may problema siya kasi hindi natin nasa-select yung kanyang center point, no? So, ang gawin natin, punta tayo sa ating floor plan, then select natin to, and then invert natin, try natin, and then slope natin is 1%, and then checkan natin. So, balik tayo ulit kay section, then try naman natin siyang i-rotate ngayon. So, kita nyo, nag-hover na or nag-auto snap na yung yung center point, and then pag tinry natin i-rotate, so naro-rotate na siya. So, ganyan lang gawin nyo. And then, again, ito, slope natin, 1%. Dapat yung arrow is nandun. And then, balik tayo dito. And then, invert natin yung ating pipe, no? Check nyo lang kung ano yung best na mag-workout sa inyo. And then, try na ulit i-hover. Pag nag-rotate kayo,
then pag nag-snap yung center point, click nyo na, and then rotate kayo ng pa 45 degree. Okay? So, again, draw na tayo ng pipe, right click, or hit natin ang PI for ating pipe, and then make sure na yung pipe type natin is vent, and then yung system natin is not sanitary kundi vent. Okay? And then check tayo dito, then dito rin. Okay, and then dito rin. Okay, and then dito delete na natin to, adjust na lang natin to dito. Okay, so make sure na align yung mga, make sure na halos magkakapantay yung ating mga pipes. Okay, and then balik tayo kay floor plan. Papunta tayo sa wall, ha. Papunta tayo sa wall. Okay, draw pipe 135 degree, then punta tayo sa wall. Okay, then dito rin 135 degree. Okay, so kung ayaw nya, draw pipe nyo lang. Okay, 135 degree, and then punta kayo sa wall. Okay, then draw pipe 135 degree. Okay lang yan, lumampas dyan. So, and then punta kayo sa wall. Okay? So, yan na yung pinaka vent pipe ng ating lavatory. Ng ating water closet. No? So, gayahin lang natin yung layout natin dito, which is iangat natin. So, align lang natin yung section natin dito. Medyo align muna natin itong pipe natin sa center ng ating wall. Okay? And then, align natin yung ating section, no, sa center na itong wall natin. And then double click kayo dito, right click, draw pipe, and then packet tayo. Okay, draw pipe, packet, nasa kapantay nya, draw pipe, packet. Okay, so yun na yung pinaka vent pipe ng ating water closet. So, check naman natin ulit sa section. Balik tayo. Connect na natin yung tatlo. Right click, draw pipe, and right here. Then, naka-slope naman yan na 0 palagi. So, right click, draw pipe. Gayahin nyo na lang yung layout ko. So, up to ceiling na to. So, mamaya na natin ko-connect yan papuntang ceiling. Okay? So, ayan na yung ating vent pipe. And then, ito rin, ang gagawin natin is click na lang tayo dito, and then run tayo dito, connect na natin siya dito para isang connector na siya. Okay, so click natin tong pipe fittings na to, click lang natin yung plus, right click tayo dito, draw pipe, maybe center line ng wall, takbo tayo dito, center, and then dito i-align na lang natin. AL dito, AL dito sa dito, and then drag natin yung pipe dun sa center para bumaba na siya diretso. So makita natin 3D view, yan yung kakalabasan niya. Okay, pero may mali tayong ginawa kasi ito, kung makikita natin, nakalabas siya sa architectural wall natin. So, mali yan. Ang gagawin natin is hanap tayo ng ibang route. Okay? So, ang route natin is check muna natin. Okay. Maybe ano na lang, paganto na lang. Okay, so delete muna natin yung pipe fittings na yan, and then dito, then create tayo ng section dito, then create kayo ng section dyan. Okay, kung makita natin, ito nakaangat, pababa natin siya. Okay, maybe hanggang sa hangganan niya, hanggang saan siya kakayanin. Okay,
right around like that, and then draw pipe, okay, to the middle ng wall, then paangat, okay, natin, and then i-align na lang natin yung dalawa, okay, and then yan. So yan na yung ating vent pipe, then dito na siya lalabas, okay. So kita ninyo, nakaayos na siya, yan na yun. And then i-connect na natin yung mga vent pipes natin isa-isa. So dito yung pupunta sa ating SPC pipe or yung ating pipe chase. So ang aalamin na muna natin is yung ating ceiling height, no. Tingnan natin, create tayo ng section dito, adjust na lang natin yan, okay, and then punta natin to section na to, then check natin kung nasan yung ating ceiling height. So ito yung ceiling height natin, okay. So measure lang natin, DI, then tignan natin is 2,400, okay. And then balik tayo dito sa section na to, double click natin, then we make sure na ito yung ceiling height natin eh. So DI tama, kung tama tayo, 2,400, nasa above ceiling height siya, mga below level lang, okay na yan. So again, okay na yan. Then siguro ito tatakbo pupunta dito, and then mag-connect sila dito, and then tatakbo siya dyan. Or pwede natin gawin diretso ng ceiling pataas, tapos diretso dito sa ating SPC o yung ating pipe chase, okay, sanitary pipe chase. So pwede natin to diretso dito, then right click, draw pipe around dito, okay, ito sa ating pipe chase, okay. And ito 3D view, check natin, ito i-connect na natin to isa-isa. Create tayo ng section dito, so ito na lang, i-adjust na lang natin to, align natin siya dito sa center nito, and then double click natin, okay. Think okay na yan. Gawin lang natin is right click, draw pipe, then ito dito, okay. So ayan na yun. Ang mali lang is ito naka sanitary, dapat to naka ano na to, T reducing vent, okay. Ganyan siya, okay. So okay na yan, and I think pwede na tayong tumakbo pataas, okay. And then itong vent na ito, connect na lang din natin siya, okay. So ito, balik tayo sa section na ito, so connect natin, right click, draw pipe, then make sure na naka-align, then pupunta dyan. So draw pipe, why not we use this hanggang dito na lang, draw na lang tayo sa papunta sa ating sanitary pipe case, itong pipe case na to, okay. Right click, draw pipe, and then hanggang dito, okay. So kung makita natin, lumiit siya pero hindi dapat liliit yan. Right click, draw pipe, hanggang dito lang muna, okay. Right click, draw pipe, I think hanggang dito, okay, masyadong maiksi, okay. And then balik tayo sa ating section, okay. Section natin ito, or maybe align natin yung ating section dito sa dulo ng pipe na to, okay. Sorry, AL dito section, hindi yung section ang gusto natin i-align, yan,
Tapos, ito. Yan. And then, balik tayo sa ating section. Yan, right click, draw pipe. Okay? Yan. Sorry. Dapat vent. Okay. Right click, draw pipe. Okay. Ayaw niya. Kasi, ang problema natin ngayon is masyadong maikse. Tilt na muna natin to. Adjust tayo dito. Tapos, adjust natin to. And then, balik tayo sa ating 3D view. Align natin tong ating section dito sa dulo ng pipe. And then, punta tayo kay sanitary. Right click, draw pipe. Pakyat sa ating ceiling. Okay. And then, etong fittings na to, gagawin na lang natin sit tayo ng plus dito. Okay. Right click, draw pipe. Hanggang dito. And then, pupunta dyan. AL. And then, dito, align natin. Tingnan natin kung mag-align siya. Pero kung sakaling hindi, i-adjust na lang natin yung ating pipe fittings up to maximum. Okay? So, align natin to. So, dito. And then, ito, pwede natin siya i-connect dito. Okay? So, kung makita natin yung 3D view, yan na yung mismong ating pipe vent. So, ito, kukonect siya dito, pupunta doon, and then dito, pupunta doon. Okay? So, lalakayan na lang natin yung ating vent tube. Okay? So, ito naman, connect na natin itong tatlong to din. Gawin natin is create ulit tayo ng section. Section details, dito. And then, i-align natin siya sa center point ng ating pipe. Okay, pa ganyan. And then, double click natin yung ating section. Then, draw tayo dito. Okay. And then, baguhin natin yung ating view. Dapat naka-shaded siya. And, dapat connect na natin to dito. So, yan. So, make sure lang na align to dito. So, click lang natin. Then, make sure to align. Draw pipe. And, I think, papunta na lang dito. Okay. So, yan. Naka-connect na siya. So, again, tingnan natin. Then, we are going up. No? Angat tayo. So, draw pipe. Angat tayo. Okay. So, yan na yung ating isa pang main vent, no? So, eto na. Ang gagawin na natin is coconnect na natin sila. So, right click ka dito. AL natin to. And then, align natin yung section. Tignan natin kung nasa above ceiling na tayo. Okay. Bagay natin ating view, fine, and then shaded. So, ang una natin gagawing i-reference is this one. Okay? So, create na lang tayo ng RP or reference plane, no? And then, drag tayo dito. So, yan yung pinaka-reference plane natin for 2,400. Okay? So, makikita natin dito rin sa section 4, 5, and ano. So, gawan nyo lang ng section, itong main vent pipe nyo dito, and then itong main nyo dito, pakyat, ito din, and itong main vent pipe nyo. So, make sure na naka-align na siya, yung mga section ninyo, para naka-ready na, pagka i-connect nyo sila. Okay? So, ang una natin gagawin is punta natin yung mga sections. Okay, ito, i-align natin sa ating 2-4 yung end natin. Ito rin, align natin sa 2-4 yung end. And then, yung isa pa is align natin sa 2-4 yung end. And then, meron pa tayong nakalimutan, which is ito, gawan natin ng section. Okay, section AL for alignment. Okay, AL, this one to this one, and then double click natin. So, yes, I think naka-align na siya. Tingnan natin. So, asan na nga ba yung ating vent pipe nung ating mga water closets? So, to right here to here. Okay, double check lang natin. Okay.
Sorry, baliktad pala. Kaya hindi natin makita. So, yan. So, ito yun. Okay. Create lang tayo ng fine. And then, mugin natin shaded. Right click, draw pipe. Pangat naman. Okay. Then, make sure na mag-end up tayo sa 2,400, no? So, AL lang natin dito sa dito. Okay. So, yan na yung ating vent pipe. Ang gagawin lang natin na sunod is eto, click natin tong ating mga pipes, no, sa 3D. Ito, and ito. Okay? So, pag na-select nyo na sila, pwede natin gawin is mag-create tayo ng routing solution. Okay? And then, check lang natin yung routing solution. Okay, cancel lang muna natin yung ating routing solution kasi medyo off siya. So, pwede natin gawin is select natin to. Yan, sorry, control plus, then ito. Okay, 4 yan na vent systems. So, pwede natin gawin. Ano bang pwede natin gawin? So, okay, so right click lang tayo and then draw na lang natin manually. Kasi medyo off yung kanyang draw pipe right around here, I think. Punta dito. Okay. AL. Make sure na nandito tayo sa center nito. Okay. No center point naman na. Check na natin sa ating 3D view. Okay. So, delete muna natin na ating fittings. Then, make sure na i-align natin to dito sa AL. It's center point right here. And then 3D view. Balik tayo sa 3D view. And then connect nyo lang ganyan. Okay? So, yan yung vent pipe natin. And then ito, hangat na lang natin papunta doon. Okay, ito. Right click, draw pipe. Then, draw natin papunta dito. Connect natin dyan. And then, ito rin. AL na lang natin. Align. Right here. Then, draw pipe. Right there. Okay? So, ang wala dito is yung ating bang wala. Okay. Dapat meron na ditong isang main pipe, no? Yung main pipe natin nawawala. Okay? So, dito, draw tayo dito. And then, main pipe natin, main vertical stack ng ating vent pipe. Again, hit tayo ng PI. So, maybe dito banda and pataas na. Okay, so, PI. Kahit saan dyan muna. Okay. Adjust natin dito. And then, ito, gagawin natin 80 mm. Okay? So, yan yung magiging main vent pipe natin. So, i-align lang natin sa center dito. And, we make sure na ito is kukonect siya dyan. Then, click natin tong pipe fittings. Hit tayo ng plus. And then, ito, connect siya dito. Sorry. Draw pipe. Then, dito. Okay? So, kung makita natin, nakakonect na sila. Okay? So, ayan na yung main vertical ng ating vent pipe. So, again, gagawin natin is iangat natin kasi dapat nasa above ceiling siya. So, iangat lang natin. Ayan, nakaangat siya dapat na ganyan. Okay? So, yan na yung ating vent system and then sanitary system, also yung P-trap. So, kung ito hindi pa nakakonect, meron tayo napansin dito isa pa. Magawin lang natin to, gawin nating dapat to naka-combo. Okay? Then ito,
Connect na rin natin to dito. Okay, mamaya natin baguhin. So, connect natin dito. Sorry, ayaw nyo mag-connect. Okay, connect natin dyan. So, kung ayaw, baguhin nyo lang yung view. Okay? Then, select nyo to. Gawin natin combo. Okay? So, yan na yan. And then, ito, gawan natin ng clean out. So, clean out dito sa dulo. So, tara tayo sa section na to dahil meron na tayong section. And then, siguro baguhin natin yung ating view, region. So, hanggang dito lang dapat para hindi masyadong magulo. Then, hindi siya masyadong mag-select ng di tayo makakita ng iba't ibang pipes. Okay, asan na yung section yan? So, gawin natin. And then, eto, delete na natin. Click tayo dito, draw pipe. Then, make sure na naka-slope up 2%. And then, another 45 degree. Hanapin natin si 45. Ayan. 45 degree. Wait lang. Adjust natin tong section. Right click, draw pipe. 45 degree. Yes, that's it. And then, baguhin na natin to. Gawin na lang natin tong standard, no? And then, delete natin to. Right click, cap on end. Okay? So, yan yung clean out natin. So, again, i-adjust na lang natin konti kung sumagad siya sa wall para medyo siya. Constraint, remove constraint. Adjust lang natin siya. Yan. Okay? So, yan na yan. And then, 3D tayo. Kita naman natin. Yan na yung ating ginawa. Tignan na. Expect lang natin kung may mga nakalimutan pa tayo. So, CO dito. So, eto. May nakalimutan tayo dito. Right click. Cap on end. Okay? So, yan na yung vent systems natin. So, dito rin. Kailangan natin ng clean out dito. Okay, dito kahit hindi na, may P-trap naman tayo dyan. Okay, so, dito, asan na yun? Dito, balik tayo dito. Align natin tong section na to, dito, sa dito. And then, adjust natin. Then, punta tayo sa section. Okay, after natin pumunta na section, and then right click, draw pipe to 45 degree. Or 135. And then, baguhin natin to. Gawin nating elbow. Yan. Standard elbow. Delete natin. Right click. Draw pipe. And cap on end. Okay? So, yan na. So, again, balik tayo sa 3D. Yan na yung ating ginawa. Na vent system and then sanitary system ng public restroom, no? So, again, kung may mga calculation kayo, pwede kayong pumunta sa table 7 to 5 and then 7 to 2 for vent and pipe system, sanitary system ng revised National Plumbing Code, no, para ma-calculate ninyo kung tama ba yung inyong pipe size, no. So, another tip lang 'yan para sa inyo. So, in another video, gagawa naman natin to ng drainage layout and also yung domestic cold water supply system naman natin. Okay? So, again guys, thank you for watching and make sure to like and subscribe dito sa ating YouTube channel and also click the notify bell or click the notification bell icon below. So, yung mga course material, again, ililink ko down dito sa ating description para ma-download ninyo and then magamit ninyo, especially yung ating template, no? So, again guys, thank you for watching and I hope you like it.